Ngayong panahon ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, handa na nga ba ang Pilipinas? Malaking hakbang ang ginawa ng gobyerno para palakasin ang depensa ng bansa. Ngayong noong ika-4 ng Hunyo taong 2025, formal nang nilagdaan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Korea Aerospace Industries o KAI ang $100 milyon o isang humigit kumulang na 41 na bilyong piso kontrata. Layunin nitong makabili ng 12 FA-50 fighter jets na magpapalakas sa ating Philippine Air Force. Ang FA-50 ay isang light fighter jet na kayang magsagawa ng air-to-air at air-to-ground missions. Kaya nitong magsilbing trainer aircraft at actual combat aircraft, gawa ito ng Korea Aerospace Industries, KAI, sa pakikipagtulungan sa Lockheed Martin ng Amerika. Bilis at kakayahan, top speed, Mach 1.5, halos kasing bilis ng tunog, range, tinatayang 1,800 kilometro, weapons, kayang magkarga ng mga missiles, bombs, at machine guns tulad ng AIM-9 Sidewinder, smart bombs, at rockets. Mayroon din itong modernong radar systems, electronic warfare capabilities, at navigation systems na tumutulong po sa mission. Layunin ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan ng bansa sa air defense, tugunan ng mga banta sa teritoryo, magsanay ng mga piloto gamit ang advanced trainer jet na may kakayahang lumaban. Sa kabuuan, ang FA-50 ay simbolo ng pagsusumikap ng Pilipinas na palakasin ang kakayahang militar nito gamit ang modernong teknolohiya. Isa rin itong mahalagang hakbang tungo sa mas modernisadong Philippine Air Force. Pero ito ang tanong, sang-ayon ka ba sa 41 na bilyong piso ginastos para sa mga bagong jets? Gusto mo pa ng ganitong videos, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ang video na ito.